good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa inyong ating mga followers, ating mga viewers, ating subscribers dito sa aking channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, nandito man ako sa isa kaparte ng pinaglagyan ko sa aking mga alagang manok. Nagbigay naman ko og kunting tip sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pagpili sa gagamitin natin ang materialis na hindi magkaroon og mga anak, mga sakitin. Ito ipakila ko muna sa inyo. Ito siya, 6 months na ito. Yan, kulay puti. Anak ito ng white butcher ko. Tapos ang ina nito yung kulay gold ko. Kaya kung napansin nyo, yung halo niya sa lawin niya sa buntot, gold yan, hindi yan pula. Gold, ito ang halo niya. Kung tawagin ito sa karamihan na magmamanok, sinibalang ang batik naman niya kulay gold. Dito sa pag-alaga natin ng manok, kailangan talaga, pinaka-importante, ang gagamitin nating materialis, babaeng lalaki man yan, na pagpares-paresin natin yung hindi talaga nakaradas ng sakit-sakit. Tulad nito, ito pinaka-prueba ko sa inyo. Ang bilis nito nilang magkapatid na silakihan, healthy, kasi hindi sila anak ng sakitin na inahin at saka ama nila hindi rin sakitin. Kaya namamana nila, nakukuha nila ang kanilang mga pangatawan sa kanilang amag-ina nga healthy, malusog, mabuti. Ito na sila. Yan o, maiksi pa ang tahid nito. Yan. Pero hindi na ito umaayaw-ayaw sa kapwa niya. Manok lang. Ito ang pagpatunay ko sa inyo nga hindi tayo lugi sa ating ginagastos kapag ang ating mga alagang manok healthy, masiglakihan, hindi nakaranas ng sakit-sakit, kasi advantage maglaban. Bata pa lang naglaban na, buo na ang loob. Hindi katulad ng ikumpara mo sa manok na naglaking sakitin nga paayaw-ayaw pa yan. Hindi mo pa matipira ngayon yan, hindi mo pa mababawi ang ginagastos kasi hindi pa pwedeng ibinta mo yan dahil wala pang bibili sa manok nga hindi pa naglaban. Iyan ang totoo dito sa pagmamanok. Kailangan ang mamanokin natin, bukod na maayos, mahusay, maganda ang mga performance sa kinalabasan sa kanilang mga lahi, ang mga magiging mga anak lalaki, yung healthy na masiglakihan, hindi rin lahing sakitin. Magkasama talaga dapat yan sa pagpili, sa pag-alaga natin. Kung mag-alaga man lang tayo ng manok, kasi lugi talaga tayo sa ating ginagastos kung panay tayo binibili ng mga antibiotic para sa gamot pang sipon. Kasi malaking bagay na yun na imbis binili natin ng panggamot sa sipon antibiotic, dapat doon lang napunta yan sa vitamins nila o sa pagkain. Yan ang pinaka-advantage sa manok na alagaan nga hindi sakitin. Nakatipid tayo, hindi magastos. Pagkatapos kung gustuhin natin na makapira tayo, parang kumikita man lang tayo kahit konti man lang, pwedeng ibinta mo kahit bata pa. Marami na agad ang makagustong bumibili kasi naglaban na nga. Maagang pumuporma, 3 months pa lang nagsimula ng pumuporma, naglaban na. Iyan ang madali natin na mababawi ang ating ginagastos sa mga ganyang pagpili natin sa ating mamanokin na gagastusan. Kasi luging-lugi tayo dito kapag ang ating manok mga mahaba na nga ang tahid, mga paayaw-ayaw pa yan, hindi pa yan mabibili sa namimilig manok. Kasi ang pinipili nila, ang binabayaran nila, yung mapurma na at saka matapang na, lumalaban na sa kapwa manok. Yan ang binibili. Hindi binibili yung hindi pa naglaban. Yan ang nalaman ko dito sa pagbinta kong manok. Kasi ang mga manok ko dito, bata pa lang, hindi na yan umaayaw. Kaya bata pa lang, binibili na. Hindi na nga umabot ng maputulan kong tahid. Pag gustuhin kong ibinta, mabili na lahat yon kahit hindi pa maputulan ang kanilang mga tahid. Yan lang, sana mayroon kayong kunting mapuluto-puto ko ng mga baguhan sa umaga nito. Ngayon, ibinahagi ko lang sa inyo ang aking kunting kaalaman para makakuha kayo kunting idea man lang, mga baguhan din sa pagpili sa dapat nating gastusan alagaan ng manok. Kasi lugi talaga tayo dito sa pagmamanok kapag hindi tayo
marunong pumili sa dapat nating gagastusan na manok, nga dapat ang pipiliin natin yung mga linyadang hindi sakitin. Yan lang. Bye.